umano, sobrang komersyalismo ng Pasko. Kaya nababaon raw sa limot ang mga tradisyonal na pagkain na napakadalang na natin matikman. Sa makasaysayang bayan ng Malolos sa Bulacan, nahanap namin ang isang maliit na kwaderno o notebook. Karaniwan lang ang itsura, pero ang laman, mga kayamanan sa kusina na nakatala sa pamamagitan ng sinauna pa nating alpabeto, ang alibata. Ang may-ari ng kwaderno, ang tourist guide na si Ariel, likas daw siyang mahilig sa paghahalungkat ng kasaysayan, lalo na yung may kinalaman sa pagkain. Sa paglilibot daw niya sa mga bayan sa Bulacan, nakakalap na siya ng halos 20 sinaunang mga putahe na itinala niya sa kanyang notebook gamit ang alibata. Ginawa ko para sa mga susunod na magkakaroon ng hilig sa kasaysayan ng mga kalutong Pilipino. Ang ginawa ko is inilista ko dito yung mga pagkain na kung saan pag tinikman mo yung pagkain ay mag-trigger siya ng nostalgic effect o ng alaala during childhood. Ilan sa mga nakatalang lutuin sa kwaderno ni Ariel, mga putahing inihahain tuwing Noche Buena, pero unti-unti nang kumukupas sa ating panlasa, katulad ng Chicken Mexico. Bagamat dayuhang pagkain lang daw ito na lumaganap sa pamamagitan ng galleon trade sa pagitan ng Espanya, Mexico at Pilipinas, naging bahagi na rin daw ito ng ating masarap na kasaysayan. Sa pagluluto ng Chicken Mexico, una munang binudburan ng garlic powder o pinulbos na bawang ang manok at saka iprinito sa butter. Itinabi nung maluto. Sunod na gumawa ng sarsa si Ariel. Naggisa ng sibuyas, pasas, green olives at tinimplahan ng cinnamon. Nagkakaroon siya ng kakaibang aroma, manamis-namis siya. Sinabawan ng chicken stock o pinagpakuluan ng manok. Hinaluan ng konting alak. Sunod na inilagay ang manok sa baking dish at isinama ang sarsa. Ibe-bake ito ng 30 minuto. Ipinatikim namin sa ilang mga Bulakenyo ang Chicken Mexico. Sa tagal na hindi na nila ito natikman, hindi raw nila mahuli-huli ang lasa. Ano bere? Hindi naman siya inasal, pero masarap. Manamis na. Saka meron mayonnaise. Ala, ay ang mayonnaise. Ano ba ala noon? Hindi. Yun. Always din. Masarap yun. Katulad ni Ariel, isa rin si Lola Pining sa mga gustong bumuhay sa sarap ng mga pagkaing Bulakenyo na matagal na raw hindi natitikman. Buhay na buhay pa rin daw sa panlasa ni Lola Pining ang paborito niyang pudding. Madalas daw niya itong pinapapak noong mga Pasko ng kanyang kabataan. Kaya ito nawawala sa tinagal-tagal ng panahon na influensya ng mga makabagong lutuin na kinakain natin sa ngayon. Para hindi raw tuluyang mabaon sa limot ang paborito niyang pagkain, ipinakita pa niya sa amin ang paraan ng pagluluto ng beef pudding. Sinala muna ni Lola Pining ang harina, paminta at baking powder at saka hinaluan ng kaunting tubig. Minasa hanggang numipis at kuminis. Matapos ilagay ang kalahati sa loaf pan, minarinade ni Lola Pining ang baka. Sinahugan ng carrots, red bell pepper, green peas at mushroom. Ito ang magsisilbing palaman ng pudding. Ang natirang masa ang ipinantakip niya sa loaf pan. Lalagyan po ng katsa para madaling maluto. Makalipas lang ang halos kalahating oras, luto na ang beef pudding ni Lola Pining.
Isang espesyal na panghimagas naman na nakatala rin sa notebook ni Ariel ang ibinahagi naman niya kay Chef Percy. Humanga raw si Ariel sa ipinamalas na dedikasyon ni Chef Percy sa larangan ng kulinarya, bagamat may kapansanan siya. Si Chef Percy raw ang naging tulay ni Ariel sa nakaraan para muling matikman ang braso de la reina. Ang pula ng itlog at kondensada, pinaghalo ni Chef Percy hanggang lumapot at saka tinimplahan ng vanilla at butter. Sunod na ginawa ni Chef Percy ang meringue o merengue sa salitang Tagalog. Ang klaro o puti ng itlog, tinimplahan niya ng katas ng kahel at cream of tartar. Binati hanggang mabuo at maging pino. Nilagyan ng asukal, iniluto sa oven. Maghihintay tayo ng 15 minutes hanggang sa maluto siya. Ang palamang krema, inilatag sa merengue. At saka nirolyo. Ang resulta, braso de la reina na ang perfect daw na kapartner, mainit na tsokolate. Medyo na-intriga ako kasi luma na yung mga nakalagay doon na recipe. Kumbaga dating mga niluluto pa yon na ngayon lang uli ibabalik. Hindi naman daw pinagdadamot ni Ariel ang mga putahing natuklasan niya. Kaya niya ito isinulat sa alibata. Paraan lang daw niya ito para mapili kung sino lang ang karapat-dapat. Kung hindi mahilig magsaliksik ang isang tao sa pinagmulan ng kanyang pagkain at wala siyang pagmamahal sa pagkain bilang isang Bulakenyo o Pilipino, hindi niya papansinin ng ganitong pagkakasulat. Para tiyaking totoo nga ang mga letra ng alibata na nakasulat sa mga pahinang ito, sumangguni kami kay Professor Jimwell Naval, eksperto sa wika ng University of the Philippines. Nung dumating yung mga Espanyol, maraming nadagdag sa mga pagkain natin. Kumbaga, meron siyang pinagkuha ng teksto na Tagalog, tapos in-encode niya ito sa alibata or baybayin. Para magmukhang katutubo at native. Siguro din, kung special yung kanyang recipe, hindi ito mababasa kaagad ng iba. No? Pero pag binasa mo naman, it's a regular recipe ng mga regular na lutuin sa Katagalugan in particular. Ang mayaman nating kasaysayan, hindi lang mababalikan sa mga libro at museo. Dahil maging sa mga pagkaing naging saksi sa ating mga pinagdaanan, may matitikman tayong mga ginintuang aral. Susunod, ang super spaghetti recipe ni Marian Rivera. Para ang hirap paniwalaan, nagluluto ka nga bang talaga? Diyan ko po nakuha si Dong sa pagluluto.